Inanyayahan pong lahat magsitayo para po sa ating tawag sa pagsamba. Kung magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalaman sa atin. Sapagkat siya'y ating Diyos at palayamayan ng kanyang pastulan at ang mga tuwa ng kanyang mga. Para po sa ating awit prosesyonal, kami ay pamunahan. Tayo po'y magsiyukod at manalangin. Panginoon, muli po sa umaga nito, kami po'y nagpapasalamat na ito muli ay yung mga anak sama-samang magpulit, magsamba sa kayong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa mga biyayang iyong pinangkaloob sa bawat isa sa amin, lalo na po sa buhay at kalakasan na patuloy na tinatanggal ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy ng paggabay sa bawat isa sa amin. At salamat din po sa pag-ingat mo sa aming tagapagsalita ngayong umaga na nakarating siya ng safe and sound sa lugar na ito ng Panangyanan Unif Church, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ingatan mo pa rin siya sa kanyang pag-uwi sa kanyang tahanan. Muli po, Panginoon, ito po ang aming sama-samang panalangin na itinataas namin ang lahat ng papulit pa sa salamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Oh
para po sa ating dalangin pastoral, tinatawagan po ang ating tagapagsalita. Manatili po tayo sa pagkakatayo para po sa dalangin pastoral. Tayo pong lahat ay sumasamang dulo sa Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa iyong mayamang pag-iingat sa nagdaang mga araw sa loob ng 1 linggo na nagdaan. Muli mo pong ibinalik dito ang iyong mga anak, natagay nila ang kalakasan na nagmumula po sa inyo. Ang mayaman yung pangmatnubay sa bawat pamilya narito ngayon at marahil meron pang ilang mga kapatid na hindi pa dumarating. Ikaw po ang patuloy na sa kanila ay magpapaalala na ito ay araw na ginawa nyo para kami po ay sumumpa sa iyo. Dalangin po namin sa iyo ang aming gawain ito na ikaw o Diyos ang magigyan namin ng kapurihan sa bawat sandali ng aming mga buhay. Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak na mayroong iba't ibang mga naisip, lalong higit ay ang patuloy na provision nyo sa kanilang mga pangailangan sa buhay, lalong higit ang kalakasan, ito sa kayamanan, na ito po ay wala sa amin, ay wala po kaming magagawa. Kaya salamat sa buhay at kalakasan, pag-iingat at sa lahat sa mga provision, sa lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Hindi yung Panginoon sila pinabayaan. Tunay nga po, Diyos, na karapat-dapat ka naming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat din, Panginoon, sa panahon na ngayon ay aming naranasan ng magandang panahon. Hindi naman po, Panginoon Diyos, ang patuloy mong pagbibigay ng pangailangan sa bawat pamilya. Ikaw ang great provider, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. Hindi mo pinababayaan ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang banal ang gawain ito. At ang patuloy na sumusuporta sa gawain ito, na patuloy mong pagpalain ang kabuhayan spiritual and materially and financially. Sa kanilang mga kabutihan loob na pinagkakaloob sa Ministry ng Pagdilingkod, alam po namin na hindi daw walang kabuluhan ang ginagawa po nila para sa iyo. Pagpalain mo rin po ang panahon, ang oras na binigay niyo po ng inyong mga anak para sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming napapurihan, napapasalamatan sa ginagawa po namin ito na aming pagsamba. Panginoon, kami po ay mag-uukol ng maikling panahon sa lugar na ito. Samahan niyo po kami hanggang sa kami makatapos. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. Amen. Meron po tayong kaming bilang. Umupo na po ako po naman. Ang magandang umaga sa ating lahat. Kami po po ng isang audited para sa ating Panginoon Diyos. Title po nito, In His Time. As you're teaching me your way.
I love you in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. For my life to you I bring. Me it's all I have to say. Me to you I love me take in your time. Tawagan po si Chairman AM para pakilala sa aking tagapagsalita. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong tagapagsalita ay hindi na po siya bago sa amin dahil siya po ay tinuturing po namin ng pamilya namin na parang isa naming bagong tatay ko nung kami po ay bumalik sa Yemelit at kami po ay nakarating sa Tapia. Siya po ang nakadistino doon. So, matagal na po siyang pastor, marami na po siyang nadistinuhan at siya po yung dinat na namin na nakadistino sa Tapia noong panahon na yon. Siya po ay merong hindi po niya kasama yung kanyang kabiyak, no, na namimiss na rin po namin kasi bihira din po namin makita. Bukod po sa siya po ay may isang asawa, meron po siyang 6 na babae. 6 na babaeng anak at 2 lalaki. So, bali-balo po yung kanyang anak. Yung isa po doon ay kambal. Siya po ay makakatuloy. Maraming salamat. Akin pong pag-uusapan ngayon kasi dalawa po yung topic na aking inihanda. Ano ho, ay ipinanalain ko sa Panginoon, nakita ko yung pamagat. Kasi pag ako naghahanda ko ng mensahe, meron po naka-reserve. Kasi hindi ko makasabi yung aking pupuntahan bago o matagal naman na ng palataya. Kaya ang aking pong binigyang punto ngayon ay yung sa bago. Kasi nagtanong ko kanina kaya sa ating chairman, nasaan yung mga matatagal na, ay wala na. Karamihan na ho ay bago. Okay, kaya po yung ating pinihanda ngayon ay yung kung mas malapit sa tema po ninyo, ating anniversary. Ayan po. Atin pong isa-isa dito, parang hindi ako nagsisermon. Gusto ko po yung hindi nagsisermon, parang style Bible study ito. Pero ako lang po yung magsasalita dito sa unahan. No? Ang hamon nito, hindi po kayo para galigin ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso, kundi bagkos ay nakasentro sa ating tema tungkol po sa isang taksang masigla at lumalagong simbahan. Ayan. Ito pong topic ninyo, ang pagtutulungan sama-sama sa tagumpay ang bunga. Ano? Ang ibig sabihin, kapatid, sa loob ng 14 na taon ng inyong paglilingkod, sino po sa inyo ngayon ang nabilang na sa paglilingkod ng 5 taon? Mataas. Wala pa ho. Sino ho yung 3 taon na naglilingkod dito? Wala pa rin po. Sino po yung 2 taon na naglilingkod dito? Lahat. Lahat na. Okay, salamat po. Ngayon po, gusto po natin na tayo ay maging masigla. Naniniwala mo ba kayo na kapag masigla ang isang simbahan ng Panginoon Diyos, napakaraming pagpapala na binibigay ang ating Panginoon. Naniniwala mo ba kayo na kapag masigla ang simbahan, ang bahay dalangina ng ating Panginoon Diyos, ay maraming blessings na ibinibigay ang Panginoon Diyos sa buhay ng mga anak niya. At gusto natin lahat tayo ay nagnanais na ang ating simbahan ay masigla. Sino po sa inyo yung ayaw na ang simbahan natin ay masigla?
Siguro naman lahat tayo ay nagnanais na sumigla ang ating simbahan, especially yung kanyang mga anak sa lugar na ito, na kung saan ay nagnanais na kaya nga tayo ay narito ngayon, ay gusto nating lumago ang ating buhay espiritual, hindi lamang po sa quantity, kinakailangan doon sa quality ay magkaroon po tayo ng magkasama ito, yung quantity and quality sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag tayo ay nasa isang side lang, na sa quantity lang tayo, bibilang, hindi po yun masasabi nating maunlad na mananampalataya o isang Kristiyano o isang simbahan, sapagkat ang kasiglahan ng isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya ay nababase doon sa tinatawag nating quality, doon sa kalidad. Sa kalidad ng isang uri ng pananampalataya na meron siya sa harapan ng Panginoon Diyos. Kaya makikita po natin, napakahalaga ng panahon yun, the early church, na kung saan ang mga mananampalataya ay nagpasimula sa 12 disciple. Naniniwala mo pa kayo na ang mananampalataya noong unang panahon na ng ating Panginoon sa Kristo ay nagpasimula sa 12? At doon sa kabila ng 12, ay meron pa nga akong naghudas sa ating Panginoon. Di ba? Sino yung hudas? Si Judas na nadulas. Nadulas ni Judas kaya atirtuwa ang ating Panginoon. Yan yun. Sabi ko na 12. Pero hindi nagtagal doon sa pagiging 12, binagdagan ng isa ulit. Para makompleto yung misyon ng ating Panginoon. Pag magmula sa 12, naging 100, ano po, ang susunod, 120, di ba? Hanggang sa dumami, at ito natin mababagab, the whole chapter ng Acts, chapter 2, makikita po natin na ano po, ang nanampalataya ay 3,000 people, ano? Makikita po natin yan, higit pa roon. Nagmula sa 12, 120, hanggang 130, hanggang tumaas na. Ganon kabisa ang gawain ng Panginoon ng panahon iyon. Ano ang mga sikreto? Mayroon pong ito na aking babangginin po dito sa mga talatang aking binasa sa inyo, na kung inyo pong titignan sa inyong mga Biblia pagdating sa inyong tahanan, kinakailangan po makita natin ang kahalagahan nito, yung masigla at lumalagong samahan o simbahan. Hindi lamang simbahan, kundi yung buhay Kristiyano sa panahon iyon ay maraming mga trials and persecution na dumaranas sa mga mananampalataya. Kaya nga dumarami ang mga mananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig. Alam niyo ng panahon ni Apostol Pablo, pag may nakita ho ang mga mananampalataya, hinuhuli. At yung iba, kinakaladkad sa lansangan. Ganyan ang persecution ng araw. Pero ngayon, napakaalwan po natin ngayon. Napakaalwan na mangaral na salita ng Panginoon Diyos. Pero nung araw, mga kapatid, nakita natin po, mismong ang unang tagapag-usig ay ang fundador ng ang nangaral Ebanghelyo na walang iba si Pablo. Nung na-encounter niya ang Panginoon sa Kristo sa daan ng Damascus, alam niyo po, dito po siya nagpasimulang mangaral ng Ebanghelyo. Ano po yung nangyari kay Apostol Pablo? Siya po ay nabulan ng 3 araw. Hindi siya nakakita dahil sa panahon yun, inuusig niya yung mga mananampalataya. Pinagpapatay niya, ipinabibilanggo niya. Pero sa kabila nito, hindi tumigil ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa buhay ng Apostol Pablo. At alam niyo po, yung first encounter ni Apostol Pablo na makilala ang Panginoong Kristo bilang ating tagapagligtas, siya po ay binigyan ng Panginoon Diyos ng tinatawag na kaliskis sa mata. Na yun ang kanyang paglago ng mata, na ang dahilan noon ay siya ay lubos na magsuko ng buhay sa Panginoon. Ang kanyang kataasan, ang kanyang kayabangan ay nawala, at ang kanyang pagiging makadiyos ay ibinigay sa puso ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, isang nag-aral sa panan ni Gamaliel, isang abogasiya, matalino, tagapagturo ng kautusan,
Pero sa panahon yun, yung kanyang mga tinapos na yun ay ibinaba niya nang makilala niya si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At noon nagpasimula na ipangaral ng Ebanghelyo, yung liwanag na tanggap ni Apostol Pablo ay kanyang ibinahagi. At itong testimony po ng the early church ay lumaganap ang Ebanghelyo sa maraming dako. At tayo pong lahat ngayon ay naratingan. Ito po yung binaliktad ng salita ng Diyos ang mundo. Nagkaroon ng transformation at maraming mga tao nakakilala sa panahon ito. At nagpapatuloy pa ang mensahe ng Panginoon Diyos. Meron pong pito mga bagay na akin pong share po sa inyo. Dito po sa verse 41, nais ko pong ibigay sa inyo. Kung ating titingnan, siguro meron po tayong comparison. Hindi natin magkaroon tayo ng comparison. Noong unang panahon, ang ating simbahan ay talagang maaaring ng panahon yun, wala pang mga gadget. Naniniwala mo ba kayo may mga gadget na nung araw? Wala pa ho, ang naabutan ko po na kung naging tao. Radio lang. Pag may radio ka, alam niyo ho, tuwang-tuwa na ho yung aking mga lolo. Mga drama-drama na, wala pang mga television ng araw, wala pang mga cellphone ng araw. Kaya po nung panahon yun, kaya ang tao nakapokus sa mga bagay na kung saan baga, yung kultura nila at tradisyon yung pinaiiran. Kaya kung ating papansinin mga kapatid, ang tao ng araw kapag may tungkol sa Diyos, puntahan. Nagpupuntahan yung tinatawag nating krusada o crusade. Nung araw po, nung panahon namin ni Pastora Policarpio, kami na anak kasama sa misyon, kami po ay nagkakaroon ng krusada. Isang linggong krusada sa isang lugar, sa bayan, kung saan lugar kami napunta. At doon po ay 3 araw kami namamahayag ng Ebanghelyo tungkol sa kaligtasan, inaalok ng Diyos sa tao, kung papaano sumampalataya sa ating Panginoon at pagkaroon siya ng kaligtasan. At pagkatapos ng krusada yun, may ipapalit na misyonero para sila ang magmisyon o magpatuloy ng mga tumanggap kay Kristo. At ito pong una na nangyari doon sa unang simbahan, ang sabi dito, matapos na sila ay manampalataya sa Diyos, nagkaroon sila ng tinatawag ng baptism. Nagkaroon sila ng bautismo kasi po, binanggit ng Biblia na ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya nagpa-under sila doon sa pangako ng Panginoon kapag ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay maliligtas. Yun ang panawagan sa Marcos chapter 16 verse 16 na kung saan ipinakita doon yung kapangyarihan ng Diyos kapag ikaw ay nagpabautismo, yung buhay mo ay susuko sa Diyos at yung mga old nature mo, yung lumang pagkatao mo, isusurrender mo sa Panginoon Diyos para ikaw ay maging alagad ni Kristo o mananampalataya. Kaya ang nangyari noon, panahon yun, nung marinig nila ang aral ni Apostol Pedro, marami ang sumampalataya at umabot ng 3,000. Hindi lamang po yung mga bata at yung mga magtanda, kundi doon sa kanyang kapangyarihan, mga kapatid, makapansin po natin na itong biyayang ito ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. At ano po ba ang kahulugan itong bautismo ito sa atin? Ang bautismo ba ay makahulugan sa atin sa kasalukuyan gaya ng unang simbahan o inuturing lang natin isang kaugalian, sabi ko nga, kultura o tradisyon. Kasi po, marami tayong nakabalitaan, lalo hindi sa ating pinagdasyang relihiyon. Sabi ko ay nabinyaga o nabautismuhan. Welcome, sabi nga sa mundo ng mga Kristiyano. Alam natin, Kristiyano na tayo. Nabautismo na tayo, nabinyagan tayo. Hindi nila alam ang kahulugan ng bautismo niyaan na dapat ay maunawaan ng mga tao. Kaya sila nagpapabautismo. Alam niyo po, ang dahilan ng bautismo, kasi si Jesus Christ ang unang nabautismuhan sa mga magitan na diyan di Pilawit. Ang punto doon ay pagpapasakop sa Diyos Ama. Nakuha ko ninyo. Ang punto noon ay pagpapasakop sa Diyos Ama. Kung papaano si Jesus ay nagkatawang tao sa kanyang ministry na nagampanan, siya po ay nagpailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at kung siya tawagin sa paglilingkod.
siya po ay unang pinangasiwaan ni Juan Bautista doon sa ilog Jordan. Siya po ay the good example na nagpasakop sa Diyos Ama sa pamamagitan ng bautismo. Kaya yung mga sampalataya kay Kristo, kinakailangan din magpabautismo. Yun po yung kahulugan noon. At ang sabi po, sa ating pagkaunawa, pag minsan nangyayari po yun, hindi na sa lahat ng tao, siguro may mga kaisipan na gano'n, kapag ako nabautismuhan, Kristiyano na ako. Ang tanong nito, ipinamumuhay ko ba yung salita ng Diyos na aking tinanggap kay Kristo nung pinlanin ko siya bilang aking Panginoon kapag-itas? Ako ba talaga ay binagong buhay na? Ayun, mahirap gawin po yun. Hindi pwede pong biglaan po yun. Unti-unting pagbabago sa pamamagitan noon, habang tayo ay namumuhay bilang Kristiyano sa mundong ginagalawan, maraming mga trials, mga pagsubok. At doon po, sa ating pagiging mananampalataya, yung bautismo iyan ang magbibigay sa atin ng garantiya upang tayo ingatan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa atin, ang bautismo na ginawa ni Kristo ay nauna na. Hindi lamang sa aktwal na buhay ng kanyang katawan ng ilong sa kanyang katauhan bilang tao ng panahon yun, ay nagpabautismo kay John Binilabig, simbolo ng pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon Diyos. At doon sa ganung kalagayan, lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Sus ay kinakailangan mag-undergo ng bautismo. Hindi lang doon ang bautismo ang ginanap ng ating Panginoon sa Kristo. Doon sa pagkabayubay ko sa bundok ng Kalbaryo, yung bautismo ng kanyang ginanap ay ang kanyang katawan na siyang naging kaligtasan ng sinumang sumasampalataya. Mamaya babalikan ko po yun. Pangalawa, tungkol sa pagtuturo ng mga apostol. Ang tanong ko nito, ang mga tauhan ba sa ating simbahan ay natuturuan ng tama sa pamamagitan ng mga apostol? Lumalago ba sila sa kanilang espiritual na buhay? Ito po yung palagi sinasabi ko sa maraming mga nandistinohan ko. Gaano kahabang taon na silang naglilingkod sa Panginoon Diyos, pero wala pong pagbabago ang buhay. Kasi ano ang silbi ng pagiging mananampalataya Kristiyano po ng isang tao kung ang buhay niya ay nagbago lamang ng relihiyon, pero yung buhay ay hindi naman nababago. Ahin pa yung pagbabago ng relihiyon kung ang buhay natin ay hindi nababago. Kaya nga tayo nagbago ng relihiyon ay gusto natin magbagong buhay na po tayo. Mga kapatid, ipinapakita nito ang kasaysayan na yung pagtuturo ng mga apostol maliwanag sa kanilang araw tungkol sa kaligtasang inaalok ng ating Panginoon Diyos. Kung hindi malinaw, ang tao na nakikinig, maaaring hindi lumago sa pananampalataya, hindi maging masigla, at hindi nila alam kung paano nila ipamumuhay ang pagiging mananampalataya ng Kristo. Kaya malinaw po na binabanggit dito sa verse 41. Ibinigay yung turo. Yung sa verse 42, makikita po natin yung katuruang spiritual, tama po ba o hindi? O tama po ba kung maraan? At makikita po natin dito na dalagdagan po ba ang ating karunungan at kaalaman tungkol sa pananampalataya. Kaya po yung mga tanong, iniiwan ko lamang po sa inyo yan at pwede po nyo i-research po yan. May personally sa inyong mga buhay. Pangatlo po, mga kapatid, pagsasama-sama, verse 42. Ito pong mga naunang Kristiyano ay hindi lamang nagtatag ng sama-sama ng samahan. At nagkikita-kita minsan isang linggo, minsan o isang buwan. May tunay na kaugnayan sa bawat kasapi. No, kumusta na po ang inyong pagdalo? Ang tanong nito, kumusta na po ang inyong pagdalo? Kasi alam po kayo na kayo ay nasa pasimulan, nasa step number 1. Kumusta na po ang inyong pagdalo? Meron tayong programa sa IDJ, Yemelit Discipleship Journey. Ito na yung programa for the whole year ng ating iglesia. At tayo po ay magandang naaralan nito. At pag ito tayo dumaan po sa Yemelit Discipleship Journey, alam po niyo yung lakbayin mo ng ating buhay.
Alam niyo po yung unang yugto ng ating pananampalataya, believing in Christ, believe in Christ. Isang bagay ng pananampalataya, pinangyayari mo si Kristo sa iyong buhay, tinanggap mo siya as Lord and Savior. At pagkatapos ng tanggapin natin si Kristo, yung pananampalataya ngayon ay, ang sabi doon, growing in Christ. Lumalago kay Kristo. Hindi po na natatapos sa pananampalataya pag tanggap kay Kristo, kundi lumalago sa pananampalataya. Ganyan ang buhay Kristiyano, mga kapatid. At ipinapakita po dito, mga kapatid, yung pangatlo, sa pagsasama-sama. Masaya po ba kayo? Pag dumadating dito pag araw ng linggo, naroon po ba yung enthusiasm? Meron po ba kayong damdamin na Sabado pa lang, nakahanda na yun yung mga damit? Prepare ka, kung sa akin na anong po na susuotin ko, anong lipstick ang aking lipstick, ganun po. Very excited. Di ba? Yun ang nakikita ng Panginoong Diyos. Talagang gusto niya na yung kanyang mga anak ay prepared. Pagdako sa bahay tayo ng inaan, kumpleto na. At wala siya alalahanin pagpunta na niya ng church, masigla siya. Hindi niya alalahanin yung problema sa bahay. Naku, mamaya pag uwi ko, wala kaming bigas. Di ba? Pero alalahanin ng mga Kristiyano, di ba? Wala kaming sasahay mamaya o kaya ay meron pa akong gagawin, maglalaba pa ako. Ano pa mga dahilan? Napakaraming mga dahilan. Di ba? Yan ang buhay Kristiyano. Pero kapag ikaw ay nagsuko ng buhay sa ating Panginoon Diyos, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, Matthew 6:33, na dapat kumunahin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran ay pamagdaragdag ko sa inyo. Seek first the kingdom of God. Hanapin natin ang kanyang katuwiran. Sabi ng Panginoon, kapag inunan ng pinakaharian ng Panginoon, ang kanyang katuwiran, ang sabi ng Panginoon, yung mga bagay na wala sa inyo, kung hihilingin nyo, ay pagkakaroon sa inyo ng Diyos. Ang sabi ng kanyang salita, John 15:7, if ye abide in me, and my words abide in you. Kung ang salita ko ito'y mananatili sa inyo, ang salita ko ito'y mananatili sa inyo, ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan, ay pagkakaroon ko sa inyo. Yan ang susi, mga kapatid. Pananatili sa kanyang salita. Sino ang salita? Si Kristo na nagkatawang tao. Sa walo na ono, siya yung salita na nagkatawang tao, na namuhay, nakasama, tinanggap natin siya. Kaya si Kristo nasa ating buhay ngayon. Amen. Palapakan natin si Lord. Sino ang tinanggap natin si Kristo? Siya yung namumuhay sa atin at sa inyo, na siyang nagbibigay ng pagpapala sa atin upang tayo sumigla, hindi lang ang ating katawang lupa, physically and spiritually and financially. Ganyan kamutin ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, hindi may tatanong. Nasa 37 o 38 years na po sa ministry. May 8 po akong anak. Sabi ko po sa inyo, si Mrs. pala, nangyayang anak, hindi po ang anak. Alam niyo po, ang trabaho lang po ay ang magpastor. Ayaw ko magpastor ng araw. Pero, ang Diyos po talaga ang may kagustuhan. Sabi ko, ang pastor ay mahirap ang buhay. Walang inaasahan kundi yung bigay-bigay lang ng mga members. Alam niyo mga kapatid, ang plano ko, hindi naman tinapos ko pagpapastor Ang tinapos ko po sa electrical, ang plano ko mag-abroad. Ay bakit po nagpastor ako? Hindi ko gusto po ito. Nung maliit pa po ako, mga edad na 7 years old, may naninigay na babasahin, tungkol sa babasahin, ay kay Juan Bautista. Yung sa aklat ng John, binasa ko po yun. Nakita ko po yung mga mangingisda, na si Juan, na si Pedro, nabasa ko po yun. Nung marirealize ko po, nung edad ko na ako nasa high school na, muli ko nabasa yung mga talatang yun. At yun po pala, yung tinawag na mga alagad ng Panginoon Diyos, ay pangkaraniwang tao lang, hindi mga nag-aral. At isa po ako doon, ako na nasa panahon ng high school, ay, sabi ko, nung mali, binabasa ko, 7 years old, babasa na ako ng mga babasa ng ibigay mga,
nakabasa po ako noon. Nung ibalik ko na po ng mga nasa high school na ako, bumalik ko rin sa alaala ko yung nabasa ko. At doon na po ako nagpasimula tawagin ng Panginoon Diyos. Ayun. At ito po yung himala ng Panginoon na sa edad ko ng inyong likod, ako ay nasa edad na po 57. Nagpasimula po ako sa ministry ng ilang taon po ako? 19 years old. 19 years old po. At doon sa kabilang yun, sa panahon ng pag-aaral, tapos na makagraduate, ay binigyan ng Diyos ng mga kasama sa ministeryo. At binigyan ng 8 anak. Sinuha ninyo. Hindi po, vision ng Panginoon. Hindi po kami pinabayaan. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Ang sikreto po, para po kayo ay i-bless ng Panginoon, isuso ko po sa inyo ito. Unahin nyo ang kalooban ng Panginoon. Huwag nyo ipagpalit ang araw ng Sunday. Dahil yan ang ating araw na binigay sa atin ng Diyos. Nung una, araw ng Sabat, pero ito ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, araw ng Sunday. Ito po yung pagbibigay natin ng panahon sa Panginoon Diyos. Yung ating puso ay patuloy natin ilagak sa pagtitiwala dahil tayo ay mayroong kaligtasan ibinigay sa kanya sa atin ng Panginoon. Huwag po natin itong baliwalain. Napakahalaga yung pagsasama-sama o fellowship o pagsamba. At makikita natin dito yung katawag natin pagmamahal natin sa Panginoon. Kung talagang mahal natin ang Panginoon Diyos, wala po tayong dapat idahilan. Kasi po, pag mayroon po tayong mga dahilan, hindi po yun ang tunay na pagmamahal sa Panginoon Diyos. Alala ko po, marami po akong pagkakataon ng session ng gospel. Magbibigay ng panahon ng iba, magbubukas ng tahanan. Kapag tumagat kay Kristo, tumagat naman sila, nag-welcome sila sa amin. Pero ikalong balik namin, Pastor, pasensya na po, may mga lakad pa kami. Ganun nararasan namin eh. Sa susunod na balik namin, Pastor, meron po pong kami pupuntahan ibang lugar eh. Next week na lang. Dumaan po yung ilang linggo, ganun pa rin po ang mga dahilan. Sabi ko po, ay okay lang po, sige po, ano po yung damdamin, hindi na po kami namimit o salita ng Diyos ay hindi pinipili. Mahalaga, tumanggap na kayo Kristo. Kinakailangan na, kaya kami po ay narito ngayon, yung tinanggap ninyo kay Kristo, may follow up namin ito. Kasi ito yung dahilan para tayo ay lumago sa pananampalataya. Kasi po, kayo po ay pinanganak sa isang ritual. Tumanggap na kayo Kristo, sabi ko sa kanila. Ngayon, kung kayo po ay isang ama, at nagpagtanggap sa Kristo, kami po yung nagturo sa inyo at pinabayaan namin ang araw na ito na ibigay namin sa inyo. Kayo po ay makakagaya sa isang batang bagong panganak na inilagay sa gitna ng kagubatan pagkatapos ay iniwan na ng magulang. Inabanggo na. Hindi po kami ganon, sabi ko po sa kanila. Kaya po, meron pong panahon ng pangangalaga kami na dapat namin kayong balikan at patuloy na aralan ng mensahe ng Panginoon upang lumago ang inyong pananampalataya. Meron naman po nagpapatuloy at meron naman talagang ayaw talaga. Sa kabila nito mga kapatid, bahagi po yan ng paglago sa buhay pananampalataya, pagsasama-sama, hindi lamang po sa mga gawain na study and prayer meeting, kundi lalo itong ginagawa din pagsamba. Ito po yung pangatlo, pagsasama-sama. Ano yung una? Bautismo. Pangalawa, pagtuturo ng mga apostol at pangatlo, ano po yung pangatlo? Sa pagsasama-sama, pang-apat. Ano yung pang-apat? Sa pagpapirasyon ng tinapay. Ito po yun. Paliliwanag po yun. Bakit po meron tinatawag na pagpapirasyon ng tinapay? Ginagawa po natin ito. Sa ating pinagdaslang relihiyon, meron din pong ganito. Ano ang pagkaunawan po ninyo pag kayo tumanggap ng banal na hapunan o Holy Communion? Ano ang inyong nararanasan, nararamdaman kapag kayo tumanggap ng banal na hapunan? Kayo po ba ay nagkakaroon ng kapayapaan?
Masasabi po ninyo na mag-take kayo nito ay para kayo nasa ulap o kaya ay nagkaroon kayo ng kapuntuhan sa buhay. O pagkatapos na tumanggap natin ito, ay bali wala tayong nararanasan. Basta tumanggap lang po tayo nito, hindi natin alaka tayo po pag minsan ay nakikisa-isa lamang o nakikigaya-gaya lang. Marami po tayo mga kababayan, hindi ko nilalahat na gano'n sa aking pinagos ng reliyon na pag sinabi ng pare, sinong doon mas tumanggap ng banal na hapunan o Holy Communion, meron tayong banal na hapunan, Holy Communion ngayong linggo ito, hindi kayo tumanggap ng banal na hapunan. Pero sa ating buhay, mga kapatid, ito, unawaan natin ito, ang pagtanggap natin ng banal na hapunan, bakit nagpinapiraso ang tinapay at ang katas ng ubas na ito po ay sumisimbolo sa pagkapako ng ating Panginoong Kristo, sa pag-alaala, remembrance, na kung saan baga inaalaala natin ang dakilang paghihirap ng ating Panginoong Kristo sa bundok ng Kalbaryo. Yung pirasong tinapay, yung kanyang katawan na nabayubay doon dahil sa ating mga kasalanan. Yan ay simbolo na ginawa ni Kristo, yung dapat tayo ang magpasa ng hirap, ng sakit, siya yung umako nito. At ang pagkakaraso ng tinapay ang kanyang katawan na binabahagi sa atin, yan yung simbolo ng tunay na kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang dugo, yung katas ng ubas, ay sinisimbolo sa dugo ng ating Panginoon na tumiti sa bundok ng Kalbaryo upang tayo ay hugasan sa ating mga kasalanan at lubos tayo magsuko ng ating buhay. Ang dugo ni Kristo ang naging handog para sa ating mga kasalanan. Sabi ng Marcos 10:45, the death of Christ is sufficient. Suficiente o sapat para sa lahat ng sino mang sumasampalataya. Kaya malinaw po ba sa inyo ang pagtanggap ng banal na hapunan? Kinikilala po natin na si Kristo namatay para sa aking mga kasalanan at ngayon tatanggap ko ang kanyang dugo at ang kanyang katawan ay nabayubay para sa akin at ngayon sa aking pananampalataya. Sa aking pagtanggap nito, aking ginugunita at ina-accept ko at natanggap ko na si Kristo yun namatay para sa akin. Ito yung aking niyahandog po aking buhay para sa aking Panginoon. Panglima, mayroon pa po tayong dalawa. Panglima, pananalangin. Gaano kahalaga ang pananalangin sa verse 42? Gaano kahalaga ang panalangin sa buhay ng ating mga kasakit? Naramdaman po ba nila nakikipag-ugnayan sila sa Diyos? Ang tanong nito, meron po ba kayong prayer meeting? Regular. Pananalangin sa bawat tahanan o kaya sa church, every Wednesday o Thursday o anumang araw, meron po kayo pagdawag po yung kalilimutan ng panalangin. Kasi ito po ay ginawa ng mga unang iglesia ng ating Panginoon. Sila po ay merong pananalangin pamalagian. Kung dito man po hindi kayo nakakarating dito sa mahigalanginan sa inyong tahanan, dapat po meron kayong tinatawag na daily communion, quiet time, kasama po noon yung panalangin ng pamilya. At maranasan po niyo higit na pagpapala ng Panginoon hindi lamang sa buhay pisikal na spiritually, kasama nito yung financially. Pag nagbigay ang Panginoon, dalahan na po yan. Hindi pwedeng kulang ka. Bibigay ng Diyos lahat o na kinakailangan lang na kanyang mga anak ay mapahamak, magkaroon lang siya ng kasiyahan sa buhay niya, ibibigay ng Panginoon po yun. Ganyan kabuti ang Panginoon Diyos. Napakahalaga yung pananalangin at anong mga paraan natin binibigay ito sa ating mga kasama sa bahay. At pang-anim, pag-ibig at pagmalasakit para sa bawat isa. Okay, verse 44, verse 45, pasilip po ninyo yun. Ano sabi doon sa verse 45? Babasahin po sa akin. Yung panahon yun, lahat ng mga meron sila na magkakapatid, yung sasama-sama na yun para makatulong sa kapwa. Nagkakaroon sila ng sharing.
Yung mga arian nila, ibinibinta nila, pero ngayon hindi na po applicable yung gano'n. Siguro, baka pagandang kapiwiran ng puta. Eh, pala niyo sa church, bakit binibinta lahat patas, tapos bibigay lang sa gawain ng Panginoon Diyos. Alam niyo ho, sa panahon natin ito, iba, pero ang punto noon, bakit po, ang sentro noon ay yung giving, pagbibigay natin sa Panginoon, anuman meron tayo, para sa katawan ni Kristo, sa kaisahan. At ang purpose noon ay tulungan ang kapwa. Para iangat, lumago sa buhay pisikal, spiritually, kung maaari kasama roon yung financial, kaya meron tayo mga kapatid na mga manggagawa na kahit na isusubo na lang nila, ibinibigay pa sa mga kapatid. Yan po, sa ating iglesia, sa ating sa Yemili. Alam niyo mga kapatid, diwa ng buhay pag-ibig. Para lang mahalo sa kahirapan ng marami nating mga kapatid, ang ating mga kababayan, yung kanilang panahon na hanap buhay. Ibinibigay nila yung kanilang mga kinikita. Higit pa roon sa 10%. At dahil doon, ang mga kapatid na mahihina, hindi lamang sa pananampalataya ay lumalakas sa pamagitan ng mga pinansyal na bagay, nakakatulong sila sa maliit na bagay. Kahit na sa anong paraan, nakatutulong sila dahil sa may diwa ng pag-ibig. Hindi po makasarili. Ang pagdaramayan, pagtutulungan sa diwa ng pag-ibig, ito ang sekreto ng paglago. Pag-ibig po talaga ang susi ng lahat. Kaya nga sabi ni Pablo, makapagsalita man ako ng mga anghel ng mga wika. Sabi doon, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin naman kabuluhan ito. Ang buhay ng Panginoong Hesus ay puno ng pag-ibig na inililipat po sa atin. Kung ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng unang pagmamahal, wala tayong lahat dito. Napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Siya yung kaudangan ng kaloob ng kanyang sarili. Dahil sa pag-ibig na yan, tayo ay naligtas. Hindi tayo nagbalik sa Kanya na sukli ng pagpapasalamat, kundi karampatan lang ng natin ibigay sa Diyos ang pag-ibig natin sa Kanya. Dahil siya ang sentro ng ating buhay, at buhay at lakas ay nasa Kanya lamang. At kung tayo ay walang buhay at lakas, wala po tayo sa Diyos. Kaya yung pagmamahal ng Diyos na pinapairal sa ating Panginoon, sa Kanyang mga minamahal na iglesia ng Panginoon, sa magkakapatiran sa panahon yun, sila po ay naroon ng pag-ibig at pagmamalasakit para sa bawat isa. Pagmamahalan, pagtutulungan, yan ang sikreto. Ito ang tunay na pagkakapatiran. Amen. Palapakan natin minsan ng Panginoon Diyos. Ako ay tayo naantok na. Okay, last. Ano po yung pangarap ito? Kaisahan sa Espiritu. Verse 46. Tayo po ba ay nagkakaisa sa Espiritu Santo? O may kanya-kanya? Meron po bang paglalaban pa? Pagkakampi-kampi? Ako dito, si Pastor magaling. Si Brother M hindi magaling. Yun ay spirit of division. Pagkakampi-kampi. Dapat po, ang isip natin po ay para sa kapurihan ng Panginoon. Ginagawa natin ito para sa kapurihan ng Panginoon. Walang iba na. Sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi doon, meron tayong kaisahan, unity and the Spirit. At kapag nakita ng Diyos sa isang simbahan, ang kaisahan sa Espiritu Santo, walang kontra-kontra. Alam niyo ho, darating sa inyo ang blessing, ang pagpapalay. Hindi lamang sa church nito, sa bawat pamilya, nakakaanin nito, pag tayo mayroon isang espiritu, tandaan po ninyo, yung blessing at papalain kayo ng Panginoon. Pag sinimpo niyo sa tahanan, kapag may sa tahanan ay mayroong kontra, ano yung mangyayari? Sa mag-asawa na lang, for example,
Kung isang asawa, hindi mananampalataya, ibang espiritu yun. Di ba? Ha? Hindi magkakasundo yun eh. Gusto ng isa pumunta sa church o sa Christian church. Yung iba sa kay Manalo. Ba't di ba mga kaisipan? Pero alam niyo po, dapat sa isang pananampalataya. Kasi kung ayun pinag-isa ng Panginoon bilang mag-asawa, iisa rin ang Espiritu. Hindi pwedeng magkakontra. Kasi hindi pwedeng magkasama ang magkakontra. Palaging hiwalay talaga yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kinakailangan magkaroon kayo ng kaisahan sa Espiritu. At kapag nangyari po yun sa church, agaya ng nangyari sa unang iglesia, pinagpala ang gawain ng Panginoon. At hanggang ngayon, ay patuloy na binibigay ng Panginoon ito. Sa akin pong pagwakas, dagdag ko po yung pangwalo. Ano yung paglago? Yan yung paglago. Sa hilang paglago, verse 47. Sa versikulo verse 47, bawat araw ignaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Ang tanong nito, nangyayari po ba sa ating simbahan sa kasalukuyan? Bakit? Hindi. O bakit hindi? Bakit hindi nangyayari? Kasi po, wala man po sa kaisahan sa Espiritu. Nakikita ang paglago, ignaragdag araw-araw sa panahon yun ang mga sumasampalataya at sila ay pinagpapala ng Panginoon. Ay tayo po, Marsayer, sa lamang dadagdagan, diba? Dagdagan po ating bilang. Pero ang araw ay, araw-araw, mayroong mga akay na dinadala sa church. Hindi natin i-adapt yun mga kapatid. Basta makita ng Panginoon kung kaisahan po natin. Sa akin pong pagwawakas, pag natin sabihin, ang iba, dahil ikaw at ako, ay bahagi ng simbahan. Sabihin na natin, ay bahala na si pastor, si chairman. Basta ako sa simba, pag araw ng linggo, okay na ako. Pag tayo ay nasa isang katawan, lahat ay kumikilos, nagpapangsyon ito. Sabi ni Apostol Pablo, ang isang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Pero may kanya-kanyang ginagawa. Tama ba? Yung mata, tagatingin. Yung bibig, tagapagsalita. Yung bibig, ano ba ito? Ngipin, may mga kanya-kanyang part. No? Kanya-kanyang bahagi. Paa, tagapaglakad. Diba? Ganyan po sa church. Kung paano mayroong mga tumutugtog, may nagpapaawit, may nagsasalita, at may nagkakaloob. Lahat ng bagay niya ay para sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Para sa ikalalago ng kanyang katawan. At alam niyo po, ang isang katawan, na kapag mayroong isang hindi gumagalaw, ano yung nangyayari? Paralisado, paralyzed. Kapag may sakit ang isang katawan, ano ang sabi? Ang sakit ng kaliglingan ay dama ng buong katawan. Ano ang nararamdaman sa panahon dito mga kapatid? Kung ang isa sa inyo ay may sakit, dapat po i-diagnose. Sa doktor, kailangan i-diagnose mo ano yung pinagmumula ng sakit para makumpleto ang lunas, magawa upang lalong sumigla ang buong katawan. Amen. Yan po ang lumalagong simbahan o Kristiyana, mananampalataya ng Kristo. Pagpalayo po tayo ng Panginoon Diyos. Sa 8 binahagi ko po ito, sana makuha po ninyo ang punto nito. At ito, kapag ginawa po natin lahat, susunod, hindi na po ito ang lugar ang gagamitin. Ulang ito. Dadagdagan ko ng Panginoon Diyos. At i-bless po kayo ng Panginoon kung lahat ng ito ay ating gagawin sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming mensaheng ito. Salamat din po sa time na ibinigay po sa amin, sa mga kapatid na ibigay ng panahon sa iyo, at pala ay mga oras na kanilang ibinigay. Alam po namin na nasa iyo ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen.
Sumaingitan sa inyo ang pagpapala ng ating Diyos Amang sumasalangalamin. Ang palaging pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, ang lawag kaaliwan ng limang banal, ay mapasa atin nawa, ngayon at magpakailanman. Amen. Ayun na ako na luma.